Pag-usapan natin. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangyayaring hindi lang basta nakaraan, kundi aral na patuloy na gumagabay sa atin ngayon o sa atin ngayon. At isa sa mga ito ang surrender of Corregidor. Ano nga ba ang nangyari sa huling tanggulan ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig? Bakit napilitang sumuko ang ating mga sundalo kahit buong tapang silang lumaban? Sa segment po na ito, babalikan natin ang isang makasaysayang yugto, hindi lang para alalahanin kundi para unawain ang mga desisyong ginawa noon at ang mga aral na maaari pa rin nating dalhin sa kasulukuyan. Kaya samahan niyo po kami at muli po nagbabalik ang ating na-miss na history teacher. Buti nga po ay nabook ko na siya ngayong month na ito. Oo, dahil may utang po sa atin si Sir Rovic Jan Eslao nung April. Sir Jan, good morning! Good morning sa lahat, Ate Sara. Thank you for having me back. Sorry, nung April kasi meron tayong mahabang schedule. Kaya sabik na akong bumalik. Kaya nandito ako ulit. Hinahanap na po kayo sa akin. Nako. Sa mga kakabukas lang po ng kanilang radyo at Facebook, si Sir Rovic Jan Eslao po ay from Ateneo de Zamboanga University. Siya rin po ay founder ng La Liga Historia Zamboangueña. Ayan, kaya marami talaga tayong pwedeng matutunan sa kanya. At isa na nga dito ay tungkol po sa Corregidor. Nako, Sir Jan, siguro Yes. yung iba ay wala pa ito sa kanilang lesson. At ito pala ay during World War II. Pwede niyo po ba kami bigyan ng mahalagang detalye? Ano po ba itong Corregidor? Bakit surrender ang naging before ng word na ito, no? Bakit surrender po ang nasabi sa kanila? Okay po. Sige, Ate Sara. So, klaro ko lang din, no, nung supposed to be ito sana yung topic natin noong April nung wala ako, no. At ito nga alam ng mga tao, April 9, no, holiday. Holiday siya pagkatapos ng Holy Week. Pero hindi ako sure pero kung alam ba ng mga tao anong meron sa April 9. So ito yung holiday no ng araw ng Kagitingan. So before ako punta sa Corregidor, explain ko muna yung araw ng Kagitingan. Bakit may holiday? So yung araw na to ng April 9, 1942, sumuko ang mga hukbong Amerikano at Pilipino sa hukbong Hapones sa Bataan. Bakit sa Bataan? Nung ikalawang digmaang pandaigdig, World War II, nilusob ng mga Espanyol na lang. Nilusob ng mga Hapones ang Pilipinas. At that time, Pilipinas ay isang kolonya, isang Commonwealth. No? Actually, Commonwealth na tayo kasi parang paalis na sana tayo ng Amerika. Magiging independent republic na sana tayo. By 1945, yun yung schedule. Si Quezon yung Pangulo. Pero yun na nga, because of the world events at that time, context lang to noong 1939 sinakop ng mga German Alemanya ng Aleman Germany Nazi led by Adolf Hitler yung Poland, tapos in-invade din ng France. So Europe yun Europe War. Tapos din sa Asia nilusob din ng mga Hapon ang China. So magkalaban yan sila. Now parang na-stock up si Japan sa China. So, kailangan ni Japan ng resources, especially oil. Kung problema natin yung oil ngayon sa Strait of Hormuz, problema din yun dati. So, para ma-feed ng Japanese sa kanyang national desire to expand, kailangan niya ng oil sa Indonesia. So, before siya makapunta ng Indonesia, syempre, ano ba yung tingnan mo sa mapa, ang dadaanan niya? E di ang Pilipinas. Kaya sinakop niya ito noong Disyembre 1941. Sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas, inuna niya yung Davao. Kasi meron silang base militar sa Palau. At kung tingnan niyo sa mapa, malapit si Palau sa Davao. So Davao inauna, pati ang sa Apari, later on Clark Air Base. Tapos ang Zamboanga, nasakop siya March 1942. So pansin nyo, in the span of 2 to 3 months, nasakop ng Hapones ang Pilipinas unti-unti.
no? December sila nag-invade, tapos January nakuha nilang Manila, February, March nakuha nilang Zamboanga. So itong panahon din yun, if kilala niyo naman si General Douglas MacArthur, yung sabi ng I shall return. So sinabi niya during this time. So siya yung commander ng USAF or United States Armed Forces in the Far East. So ang kanilang mission is to stay put until reinforcements arrive from the US. So yung tinatawag na War Plan Orange 3, ito isang plano na maghintayan sila or mag-hold the ground sa Bataan. So pansin nyo sa mapa, yung Bataan nasa isang peninsula. So ano ulit yung peninsula, no, for our geography classes, no? So isang lupa siya na not totally surrounded by water, pero connected siya sa land. So parang Zamboanga Peninsula, di ba? So ganun yung pag-connect sa atin. So sa Bataan ganun din. So magandang defensive position ang Bataan. Pati Corregidor, yun pa pala. Yung Corregidor, isang isla yan siya sa baba ng Bataan. Siya yung isla na nagbabantay, parang fortress siya ng Manila Bay. So hindi makapasok ang mga Japanese ships sa Manila Bay without passing by Corregidor. So isang malaking military base yung Corregidor. So kaya tinatawag ang Corregidor Gibraltar of the East. So for context, yung Gibraltar, isang British colony yan dyan sa may Spain. So siya ang nagbabantay sa Mediterranean Sea. So malaking Mediterranean Sea, no? So kung gusto niyo dumaan sa Mediterranean Sea, dapat dadaan kayo sa Gibraltar. Same din sa Corregidor. Kung gusto niyo dumaan or pumunta ng Manila gamit ang barko, dadaan kayo ng Corregidor. Kaya choke point siya actually, yung Corregidor. Ano siya, very strategic. So ang War Plan Orange 3, yung plano na yon is to hold Bataan and Corregidor until reinforcements have arrived. However, those reinforcements never came. That's why President Roosevelt ng Amerika ordered MacArthur to leave, to evacuate to Australia. Kaya sinabi niya yung famous words na I shall return. So yun na yung promise niya. Anyways, going back sa April 9, diba, March, nakuha ng Zamboanga, ganyan. Pagka April, hindi na kinaya, kasi walang reinforcements, wala kang food supply. So, syempre, the logical result will be, pagod na ang mga tauhan ng mga Pinoy at mga Amerikano sa Bataan. No choice, si General Edward King, siya ang commander, na isurrender ang Bataan. So, dito na po yung nangyari yung Death March. No, maraming sa mga sundalo sa ating hukbo, maka-Amerikano man o Pilipino, ang namatay sa pagmarcha papuntang Tarlac. Kasi hindi na kinaya ng mga Hapon na pakainin ng mga prisoners of war. So isang masasabi nating war crime, no? Now, sa Corregidor, so nag-surrender na si Bataan, ang naiwan Corregidor na lang actually. Although meron pang parts ng Mindanao at some parts of Luzon ang meron pang control ng mga Pilipino pati Amerikano. Pero yung Corregidor kasi na lang naiwan, which is the main headquarters. So for a month, binarad yun ng mga Hapon ang Corregidor. Tapos nung May 5, 1942, nag-amphibious landing ang mga Hapon sa Corregidor Island. Tapos the next day, May 6, nag-surrender ng Corregidor. So si General Jonathan Wainwright, yung commander ng mga kano, was called upon, he surrendered, and he was forced to call for the immediate surrender of all American and Filipino forces in the Philippines. So parang para sa akin, kaya nga sinabi ko sa'yo when we're not able to do April 9, why not May 6 na lang? So May 6, no, was supposed is the anniversary of the surrender of Corregidor. So ito yung nangyari, no, during this time. Parang nalungkot ako, no, kasi yung pagsuko nila dahil pareho ang sitwasyon nila sa Bataan. Of course, mas worse na sa Corregidor kasi isla sila. Saan sila kukuha ng pera?
saan sila kukuha ng pagkain? So most likely ang nangyari pagkain nila yung mga kailangan nila magrasyon, 'di ba? Kung sa magrasyon, syempre, example kung mga 3 delata na lang maiwan, so hatiin mo pa yan sa mga tauhan mo. So parang yan yung mahirap doon. So at some point din, meron din mga example, mga namatay na kabayo na tamaan ng bala, yun lang kainin nila. So may mga ganong instances. So kaya if nakita mo yung mga pictures nung surrender ng Bataan pa Corridor, payat ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Mga Pilipino. So ano pong ginawa sa kanila nung nag-surrender na po pati yung Corregidor? They were sent to prisoner of war camps. Saan-saan. Oo. So si Wainwright, I believe nilagay siya sa China somewhere. Oh. Mga ilan po sila that time? May number po ba tayo? Like ilan sa part ng estimation? Oo. Kasi kung iisipin din po natin, Sir Rovic, no? Hindi sila sumuko dahil, kung iisipin yung Japan, hindi rin talaga sila nakaya na agad-agad na sakupin. Oh, actually, yun na. Diba? Itong implication atin, no? Kasi remember, di ba, ang target nila talaga is Indonesia kasi nandun yung oil. Indonesia pati Malaysia. Kung hindi nangyari yung Corregidor, so nahirapan ang Japan no, pagdating sa Corregidor pati Bataan. Kasi may timeline yan sila, may timetable. So yung the fact na na-delay sila sa Corregidor pati sa Bataan, na-delay yung timeline nila para mag-fully invade ang Indonesia. So parang naantala ang kanilang timetable. Kaya parang it is consequential. When I say consequential, sanhi, no? Na pagkatalo ng mga Hapon in the overall war effort because of Corregidor and Bataan, na-delay yung Kasi ang supposed to be, nakuha na nilang buong Pilipinas by February and March. Kasi pero na-delay sila ng months, no? Parang ganun. So, yan yung implications ng pag-last stand ng mga Kano at mga Pilipino sa Bataan at Corregidor. Pero yung mga ilang tao sila, mga most likely, if I'm looking at this page, no, 13,000 US and Filipino troops versus 75,000 Japanese troops. So imagine, as in, paubos na sila. Kasi nga, number one, they were promised reinforcements. Pero ang problema was, the policy of the US is to unahin ang Germany. So kaya dito nagreklamo si Quezon. So sabi ni Quezon was in this, I'm not sure with the exact words, no, but parang mas inuna pa ni Amerika na tulungan ang kanyang kapatid sa Europe kaysa sa kanyang anak na nire-rape na. Parang ganun yung term ni Quezon. So sino yung anak na tinutukoy ang Pilipinas? Sundalo? Okay. Ang Pilipinas. Oo. Ang Pilipinas. Okay, akala ko po yung yung mismong mga sundalo nila na Amerikano. Pero well, na yun. That's part of the metaphor ni Quezon. Pero Sir Rovic, bakit po kaya mahalaga na napag-uusapan po natin ito? Ano yung lesson na gusto nating makuha ng ating mga listeners, lalo na po ng ating mga kabataan? Well, again, itong very timely ka talaga, no? Kasi if I'm not sure lang sa mga nakikinig, no, pero for the past days, there are moves to limit the general education curriculum sa higher ed. So actually affected yung history pati social sciences. So ang gusto kasi nila gawin is i-combine si Philippine history pati si Rizal in one subject. Pero kami, siguro I can talk in behalf of my colleagues in the history field, no? It's an abomination. It's a parang tatatanggalin mo yung the one thing that can help instill nationalism and of course love of country in terms of by just merging it or reframing it as what they call it. Kasi better, but may dedicated talagang subject for Philippine history and Rizal. In this case, yung sa Corregidor, it's very important to know. First is consequential because nga siguro nakuha na sana ng Australia kung hindi napigilan ng mga Japanese sa Bataan pati sa Corregidor. Second, of course, this is our history. This is our history. So we can also pay honor and tribute to the veterans who gave up their lives
for our freedom, no? In the case of Corregidor, no, it's very synonymous for, you know, last stand, no. And for the record, this is the largest number of American soldiers who surrendered. So very historic siya, and well, if others would say shameful, kasi surrender nga, di ba? Na ano ka, wala kang choice, na give up ka. So talo ka, loser ka, gano'n. Pero hindi nangyari 'yon. Actually, when General Wainwright, yung surrender sa Corregidor, was liberated, he was freed. He was honored with a Medal of Honor, the highest award given to any soldier in the US. So their sacrifice was not in vain. Kasi yun na nga, 2 years later, MacArthur fulfilled his promise of I shall return. So yung implications natin ate dito is that for Filipinos to know this happened, no, and eventually we cannot change what has happened. We lost the war, to be honest, no, and it's something na we can learn, that we Filipinos stood by what we are entitled to, our freedom, our independence. So if our forefathers did that in 1942 in Corregidor, siguro we can also do it right now against foreign forces such as those who are encroaching dyan sa South China Sea or the West Philippine Sea, or even in our own turf, no, like corruption, no? Actually, that's unpatriotic to be corrupt, no, to be selfish, to have the money of the nation on for yourself. So that's something unpatriotic. So I invite my young people, my fellow young people, my listeners, our listeners out there, no, if you're listening to this, please know that our forefathers have died and have given their lives, their efforts, their opportunities to be where we are right now. And as we especially our politicians who will squander our wealth, no, that's something shameful that we Filipinos should call this out, no. So just like the spirit of Bataan and Corregidor, let us never give up, no. Although they have to give up nga, di ba, no? But the concept there is they stood where they can, no. So tayo din, no. Hopefully we can do that as well. Tsaka yung nakikita natin sa Rovic, bakit sumuko na lang din sila that time? Kulang na ng support. Diba? Exactly. So tayo ngayon, paano ba natin pwedeng suportahan ang bawat isa para matigil yung corruption at kahit nga yung pag-invade sa ating sa issue ng South China Sea? Paano po kaya natin to gagawin sa Rovic? Okay, that's a good question. Actually, I don't have a one answer to that question. It's up to the people, no? Pero if you ask me personally, we should go back to our history. Let us review and what happened, and give us allow ourselves to have an open mind in knowing the lessons that we can learn from the past. So I wanted this quote from George Santayana: those who cannot remember the past are condemned to repeat it. So just as like the Bible, no, the Bible, to the revelation of the Lord Jesus Christ, through the living word, it shows us stories of old, no, of, let's say, David, who is the greatest king, no, of Israel, and yet fallen to temptation, allowed himself to be tempted to, to have a relationship with Bathsheba that caused him to murder, caused him to lie. The Bible does not endorse it, but the Bible wrote it so that it can be a reminder that when you do it, there will be consequences. And the Bible mentioned consequences. Their son, Bathsheba and David, passed away. And then the curse went to his sons, si Amnon, si Absalom, they killed each other, and all. So may mga consequences nun. So of course, I'm not only speaking about David. There are hundreds of stories in the Bible that allows us to learn from the mistakes of the past. So this is something na, as a historian, as a history teacher, would encourage our listeners out there na history is important, is essential to one's identity.
So, kinsa bata, ken bat kita, sino ba tayo bilang isang bansa? So, in order for us to, fight these things, we need to know ourselves first. Mhm. And of course, as Christians, we always go back to our identity, which is the gold standard, which is Jesus Christ. Mhm. Ganda po nun. Talagang hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang ating nakaraan sa ating present, no? Dahil Of course. makikilala natin kung sino tayo at magkakaroon din tayo ng direction, ano ang dapat gawin kasi dapat may natutunan na tayo doon sa nakaraan. Ang ganda po ng story ng nakakalungkot pero ang galing nila kasi sabihin na natin hanggang sa huling hininga nila, talagang pinaglaban nila. Pinaglaban Diba? nila. Against all odds. Oo. Against all odds. They endured. Hindi ko ma-imagine, di ba yung Bataan, Sir Rovic, after a month pa talaga nag-surrender yung corregidor. Hindi ko ma-imagine yung suffering nila para ipagtanggol lang no ang buong Pilipinas na rin po yun, di ba? Ang pinaglalabanan nila. Ayan. I'll also add na of course na without invalidating the other troops who serve as guerrillas, no? Syempre after the surrender of Corregidor, nawala yung formal resistance. When I say formal resistance, like meron talagang army, syempre na disintegrate yun. But the resistance continued through the guerrilla activities. So baka soon natin, we can talk about, let's say, Major Celso Fernandez, his Zamboangueño guerrilla during World War II. They fought along the hills of Bolong in Kapisan, no? So mga ganun. So baka, I don't know when pate, but hopefully we can add it in our list of topics soon. Let's talk about Zamboangueño stories in World War II. Ayan, maganda po yan. Schedulean po kita para hindi ka na makawala. Ayan po. Maraming salamat po, Sir Rovic, no, sa napakagandang history lecture natin ngayon. Talagang lagi kami may natututunan sa inyo. At abangan nyo po dahil may kasunod pa po ito. Pag-uusapan naman natin yung local naman natin, Sir Rovic, Yes, diba? yes. Opo, Yes. Dia de Vicente Alvarez. Ayan. So maraming salamat muli sa ating naging guest ngayon from Ateneo de Zamboanga University, Sir Rovic Jan Eslao. Thank you po. Thank you, ate. Thank you, everyone.